Alamin po natin ngayon ang sitwasyon sa Parañaque. May live report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, bago lahat yung area natin ngayon dito sa may Pasig, very critical itong area natin ngayon kasi ito yung Ortigas Avenue Extension sa may junction. Kasi itong intersection na ito ay 4 na malalaking areas yung sineservisyohan para sa mga motorista. Doon sa mga motorista na pupunta dito sa areang ito ay i-announce na natin, Pia, hanggang junction na lang halos yung mararating nila kung manggaling sila doon sa may C5, doon dyan sa may bandang Tiendesitas o sa may Ortigas area, no? Ang tinitingnan ko ngayon, Pia, itong kaharap ko ay itong Ortigas Avenue Extension na parte ng kalsada, paakyat ito ng Antipolo. Sa ngayon ay barado na dahil may kapirasong area lamang na lubog na sa tubig. Ang nabanggit sa atin ng mga motorista ay hanggang bewang itong tubig. Ito yung bahagi ng Ortigas Avenue Extension na papunta ng Antipolo City sa may barangay San Isidro. Kung hindi ako nagkakamali, sa may area ito ng Valley Golf subdivision kung saan napipilitan na yung mga tao na maglakad at may isang bahagi dito ng kalsada na yung mga sasakyan talagang pinarada muna nung kanilang mga driver dahil hindi na sila makatawid dito sa kapirasong bahagi ng kalsada na lubog hanggang sa bewang ang baha. Samantala, puntahan natin yung area naman ng dito pa rin sa may junction na ito, sa may intersection, yung kanan papunta ng Cavite, Cainta proper ay hindi na rin halos madaanan ng mga sasakyan at maraming mga tao pa rin yung mga naglalakad na banggit sa atin ng isang residente na mga hanggang kalahating kilometro raw yung aabutin ng baha papunta naman dun sa may munisipyo ng Cainta proper at napansin natin hanggang tuhod ang baha. Dito naman sa kabilang side ng intersection, papunta ng Marikina proper naman, ganoon din yung sitwasyon hanggang tuhod yung baha at wala pa rin tayong namamataan ng mga sasakyan na nagpupunta at nanggagaling dun sa bahaging yun. At sabi naman ng mga nakausap natin ay hanggang mga 1 kilometer away from junction daw yung ganitong kondisyon papunta dun sa may Karangalan na area naman. At kanina may namataan tayo mga at least 2 truck ng mga volunteers kasama yung mga pulisya at saka yung mga rescue volunteers na nagsasakay ng mga pasahero dahil sa pamamagitan lamang nitong truck na ito nakakatawid sila doon sa mga area na mataas ang tubig, Pia. Okay, Cedric, linawin ko lang, ngayon nandun ka sa junction. Yes, Pia. Itong junction area, itong Ortigas Avenue, ito yung medyo tumatak ito nung bahagi nung panahon ng Ondoy dahil hanggang leeg o lampas tao yung bahagi na itong tubig. Oo, yes, naalala ko yan yung mga halos kumapit na sila sa mga kable para lang makatawid, Cedric? Ngayon, pasado alas 5 na, yung ibang pumasok, hindi ba dumadami yung mga nag-aabang dyan ng masasakyan dahil yung iba baka nagsisiuwian na ngayon? Actually, Pia, maraming yung mga tao na nakikita natin na naglalakad dito sa may intersection na ito. At sabi nga ng mga tao dito, pagka ganitong oras daw, pasado alas 5, ay punong-puno raw ng mga sasakyan kasi nga rush hour. Pero ngayon, actually, nandito tayo sa pinakagitna ng intersection, walang sasakyan na dumadaan dito. Puro tao na mga naglalakad, Pia. May iba ka pa bang lugar na naikutan, Cedric? Yes, Pia. Actually, yung team namin ang galing naman kanina sa may bandang San Juan, doon sa may tapat ng Salapan na Barangay Salapan o doon sa may bahagi ng UERM, yung university na o yung school na naalala natin ng Ondoy. Nung Ondoy din. Yeah, tama, Pia. So far, nung nakita natin kanina, ay halos hindi na rin madaanan yung area yon kasi yung kalsada, yung bahagi ng Aurora Boulevard ay tanging malalaking sasakyan yung nakakaraan. At in fact, sinilip din natin kanina yung Barangay Salapan naman kung saan namumroblema sila kasi umapaw na itong ilog dun sa may San Juan at yung bahagi ng kanilang barangay ay kailangan nila ng mga bangka para makapunta sila dun sa area, makapasok at makalabas. Pero sa kabutihan pala, sabi ng isang rescue volunteer ay dahil sanay na yung mga tao doon ay wala naman daw nasaktan dahil maaga pa raw ay lumikas na yung mga residente doon, Pia. Actually, Cedric, may video rin kasi kami ng SLEX. Nakaabot ba kayo ng SLEX? Hindi na?
Yes, Pia, most probably yung pinapakitang video, yan yung kaninang nakuna natin. Ano? Okay. Yan din yung simula kaninang umaga ay isang malaking palaisipan na particularly sa atin, ano, Pia, dahil nagmaneho tayo dun sa area yan, ay kung paano makaka-access ng Metro Manila pag galing ka sa South. Ang problema, mula pa doon sa may C5 area ay yung northbound ng South Luzon Expressway ay sinarhan kanina dahil papunta daw doon sa Nicols ay lubog na yung Galianes area. Oo. Yun yung nakita namin, yung may mga cone, yun yung pinapalabas namin kanina, no, yung may mga cone na video. Yun yung bahagi na sinarado. Okay. Tama yan, Pia. Sa ngayon, hindi natin mabatid kung yan ay nabuksan na, no? Pero mukhang tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan. At kanina, ang option lang talaga ay umakyat ng C5. At pagdating dun sa C5, medyo makakapa ka rin kung saan ka pupunta. Kasi papunta ng Pasig area, ang info rin natin is maraming bahagi rin yung lubog, Pia. Ang dami mo na rin naikutan ngayong araw na to, Cedric, no? Yung dyan ba sa junction, kasi nabanggit mo kanina may truck, di ba? Wala bang mga dumadating pa na ibang truck na pwedeng palibreng sakay? So, yung isang nakausap natin kanina, sabi nila, saglit lang naman daw yung ikot nila. Siguro mga around 10 to 15 minutes. Kasi mula dun sa junction, lalampasan lang nila yung barangay San Isidro. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 50 meters lang yung haba nitong kalsada na lubog pero malalim talaga. So, kumbaga, kapiraso lang yung affected na baha pero buong intersection, buong Ortigas Avenue yung affected. Ang nabanggit sa atin, mga 10-15 minutes, ikot lang daw sila ng ikot at nagsasakay sila na nagsasakay kung sino yung mga papunta ng Antipolo area, ganun. At from there, pagkalampas mo daw nung baha, ay meron daw mga nag-aabang na rin na mga jeep o kung ano bang mga masasakyan nila, Pia. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.